Pabaya itong si Luis. Pabaya raw. Kaya naman, maski yung mga maliliit na bagay ay palagi na lang daw nauuwi sa kanilang pagtatalo ng kanyang live-in partner. Nagmula po yan doon sa naupuang remote control hanggang sa nabasag na salamin. Hindi raw yan pinalalampas nitong live-in partner na si Wilson. Okay? Ang depensa naman nitong si Luis, hindi naman daw kasi niya intensyon na masira yung ilang gamit sa loob ng bahay. Pero ang buwelta naman itong si Wilson, hindi raw kasi nagbibigay man lang ng ambag itong si Luis doon sa mga nasira niya raw na mga gamit. Kaya sige, kausapin nga muna natin si Wilson. Ganun nga ba talaga kalala at katindi ang mga nasira? Ayun, para may nasira pa ulit. Meron ba yan? Wilson! Mula sa Bulacan. Wilson, magandang tanghali sa'yo. Ayun, mukhang may... hello po. Ang lakas pa ng boses. Wilson. Wilson, galit ka? Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa'yo. Wilson, gano'n na kayo katagal na magka-live-in nitong si Luis? Mag-iisang taon na po kami ni Luis po. Bakit naman ganun? Parang medyo irritable ka na sa kanya. Naupuan yung remote control. Tapos sabi, nabasag yung salamin. Anong salamin ba ito? Salamin ba sa bintana o salamin sa mata? Salamin po, yung 5 feet po na malaki. Yung ano? Nabasag niya po. Salamin? Pero po sabi niya po, lagi naman po siya nagtaro, pero lagi po siya nakakasira ng gamit po. Lagi nakakasira ng gamit. Dahil ba clumsy ba itong si Luis? Walang pag-iingat? Papaano ba? O lagi lang talagang wala sa sarili, hindi marunong humawak ng mga gamit, ganun ba? Parang ganun po. Parang ganun po yung nangyari. Wilson, medyo pakilapit sa yung bibig mo doon sa mouthpiece kasi parang umi-echo. Nasaan ka ba? Nasa CR ka ba? Ganyan, umi-echo eh. Mahina yung signal dito. Yun. Sige. Bukod dyan sa mga gamit na yan, nagsusorry naman itong si Luis kapag may nasisira siya. Nagsusorry naman po siya. Kaso nga lang po, lagi po naulit po. Lagi po siyang nakakasira ng mga clamps po siya. Ano pa ba yung mga nasira niya? Pati mga platong pinagkakanan ninyo? Ganun po. Tapos po yung remote po. Yung remote po ng TV na upuan niya, nasira po. Mura lang naman yung remote control. Kung sakasakali, kasi kabibili ko lang nung nakaraan linggo. Mura lang naman, ha? Pero, syempre, at least, bukod sa sorry, ang ine-expect mo ay mag-offer ka naman ng something. O palitan mo naman, kahit magka-live-in tayo. May ganun ba? Ayun po. Hindi po kasi siya naglalabas ng pera po pang pataas po ng mga gamit na nasisira niya. So, hindi po rin siya bumibili ng mga gamit. Lagi na lang po ako bumibili ng gamit. So, inuobligahan ka ba niya o hindi? Matigasan tayo. Nasira na, bumili ka. Pag di ka bumili, wala tayong gagamitin. Ganun ba ang attitude nitong si Luis? Opo. Ganun po yung nangyayari sa kanya. Hindi po siya doladaan. Paulat po, hindi po talaga ito naglalabas ng pera. Okay. Sige, pero sa ibang bagay naman, nagkakaintindihan kayo. Opo. Doon lang po talaga sa mga gamit na nasisiraan. Medyo mabigat ang kamay kung tawagin ng mga matatanda. Okay. Sige, kausapin nga natin si Luis. Ito, Luis, magandang tanghali sa'yo, Luis. Hi po, magandang tanghali. Ayan, medyo nababad trip daw itong si Wilson dahil ikaw nga ay madalas na nakakasira ng mga gamit ninyo sa bahay. Dati ka na bang ganito? Opo Kuya Poy, medyo clumsy po talaga ako. Inaamin ko naman po yun. Pero di ba naano naman yan? Dahil nga, kumbaga sa mga bata, nadapa ka na dati rito, nasira mo na, nabasag mo ang pinggan, sa susunod, mag-iingat ka na. Ano ba nangyayari? Opo, minsan po kasi sa kakamadali ko po. Kaya hindi ko na napapansin na po. Madalas pong hindi napapansin yung kilos ko sa kakamadali ko po. Yan. Tanungin natin. Sabi mo nga may dahilan ka naman yung kamamadali mo. Ano ba ang pinagkakaabalahan sa buhay, Luis?
May trabaho po ako, Kuya Poy. At si Wilson, meron din naman trabaho, tama? Opo. Bakit naman kinakailangan kasi na magmadali, Luis, sa mga pagkilos mo sa loob ng bahay? Siguro lagi kang late. Tama? Opo, ganun na nga po. Yun eh. Syempre may dahilan kung bakit nagmamadali ang isang tao. At alam mo na marami tayo nasisira kapag ka nagmamadali tayo ng pagkilos sa loob ng bahay. Sabi mo nga, clumsy ako o medyo hindi ako maingat sa mga gamit. Di agahan mo, i-adjust mo yung oras mo. Sinubukan mo na ba yun? Yung schedule ko po kasi, Kuya Poy, ng work is kulang po yung tulog ko, kaya minsan po late ako nagigising. Tapos, ayun, nagmamadali na po ako sa kilos po niyan kapag late ako magising. Oo naman. Na-late na nga. Pagka-late ka na nagising, talagang yung mga susunod na gagawin mo dyan, nagmamadali ka na. Pero alam mo, Luis, hindi naman ikaw lang ang may problema ng ganito. Actually, yung mga nasa kakalsadahan, makikita rin natin yan, yung mga nagmamadali. Mapamotor yan o 4 na gulong. Kapag ka talaga nagmamadali tayo, nagkakaroon pa ng aberya. Ha? 'Di ba? Yan yung nagiging may aberya talaga. Kay clumsy ka, kay hindi, basta ang pagmamadali, walang naidudulot yan na maganda. Okay? Hindi ba may iwasan? Di ba ma-adjust ang oras ng pahinga mo naman? Ilang oras ka ba nagtatrabaho sa isang maghapon? Bali, 2 po kasi yung ko, Kuya Poy. Minsan po may part-time ako, tapos may may regular na schedule sa work. So kapag po late ako, kapag po graveyard yung schedule ko, medyo mahirap po talaga yung yung tulog ko. Like ilang oras lang ako nakatulog. Okay. Tapos ayun po. So ilang araw lang naman yun? Po ako sa kanya, Kuya Poy. Paano? Sorry? Humingi naman po ako ng sorry sa kanya, Kuya Poy, kapag nakakabasag din siya ng gamit. Ganun po. Yun. Ang problema nga, your apology is accepted. Pero mas tatanggapin din kung mapapalitan yung gamit. Nag-o-offer ka ba na mapalitan naman yung gamit ninyo? After all, sa inyo yan sa loob ng tahanan. Hindi po, Kuya Poy. Siya Bakit po hindi? madalas yung bumibili. Bakit hindi? Yung sahod ko po kasi, Kuya Poy, is may mga kapatid kasi akong sinusustentuhan din, ganun. So, bali po, nagkukulang po yung yung sahod ko. Sa isang pirasong salamin na nabasag, nagamit nyo naman sa loob ng bahay, talagang ganoon, o kaya remote control na hindi naman niya naabot ng depende kung mamahalin yung TV nyo. Ha? Siya po kasi yung bumili nun, Kuya Poy, Oo, okay. Wilson, may voice command ba yung TV nyo? Yung control na nasira? Meron. Ha? Meron naman po. Meron? Po. Voice command? Yung sasabihin mo lang Ganon? Meron? Medyo nga yun. Hindi sa lang po yun. May TV lang po yun. Lahat naman pindot-pindot lang. Nag-canvas ka na ba kung magkano lang yung control ng TV? Hindi pa po ngayon naayos. Naayos yan. Pwede yung ipaayos, ipa-repair, o kaya naman meron ding na mga nabibili online. Okay, pero Wilson, talaga, totoo naman, yung mga sinasabi ni Luis na meron siyang sinusuportahan ng mga kapatid niya. Nauunawaan mo naman yun? Nauunawaan ko naman po yun. Pero sana po, sa susunod po, na mag-ingat na lang po siya sa mga gagawin niyo po. Yun. Sige, sa pagkakataong ito, maganda kayong dalawa ang mag-usap na. Kaya Wilson, kausapin mo na si Luis kung papaano nga ba i-handle. Of course, tulungan mo rin siya na mag-adjust ng mga gamit nyo dyan sa bahay. O baka naman, alam nyo na may pagka-clumsy nga o nagmamadali lagi si Luis, baka yung mga gamit nyo na pinupundar, yung mga babasagin pa. O kaya naman, napapabili kayo ng mga gamit na mga sirain masyado.
'Di ba? Pwede rin yung arrangement ninyo mismo sa bahay ay hindi safe. 'Di ba? Eh wala, ituring nyo na parang merong bata na nandyan kung may clumsy nga sa inyong magpartner. 'Di ba? O na may paikot-ikot. Wala pa naman kayong anak, ano? Wala naman po. Oo, wala pa. Pero yung totoo lang rin, no? Bukod dyan, Wilson, ikaw ba ay mainit pa ang pagmamahal mo dito kay Luis? Gusto mo pa rin siya makasama Opo. sa bahay? Opo. Opo. Mahal na mahal ko po. Oo, kasi alam mo yung mga maliliit na bagay na ganito, pagaman sabihin nga natin, mahal yan, gagastos ka, meron kasi sa mga magpa-partner talaga nagmamahalan. Kung kaya ko naman, sige na. Palalampasin ko na. Hindi naman talaga sinasadya ni Luis eh. 'Di ba? Naintindihan ko naman yung kanyang intensyon na hindi na siya nag-o-offer kasi kami rin naman makikinabang nito sa bahay namin. Ganun, sabihin mo na ngayon kung meron kang gustong sabihin kay Luis para maging parehas din tayo sa kanya. Kasi sa totoo lang napakaliit na bagay yan, nasirang remote control. Nabasag na salamin tapos hindi pinapalitan, di man lang nag-o-offer ng para problemahin pa natin ng husto, no? O ano ba? Meron ka bang gusto ring hilingin kay Luis? Kasi kung ikaw ay nabubusog din sa pagmamahal mula kay Luis, hindi mo napapansinin itong mga bagay na to. Tama? Opo. Kahit basagi mo pa yung 3 pirasong plato sa isang hugasan. Okay lang yan. Sige, wag mo nang intindihin. Ang concern mo rito, nasugatan ka ba? Nasaktan ka ba? Hindi yung hindi yung plato na nabasag halimbawa o yung salamin na nabasag, nasaktan ka ba? O baka pagod ka na kaya nangyari yan. Kasi yun ang concern natin. 'Di ba? Pagka may mga nasisirang ganyan. Tama? Ano ang kulang, Wilson? Ito na ang pagkakataon mo. Sabihin mo na kay Luis at Luis, pwede ka naman sumagot kay Wilson. Go ahead, Wilson. Yun sana lagi ka lang mag-ingat para hindi ka rin mapahama kasi yung mga gamit na mga binibili ko kasi hindi naman ganun yung kadali kitain. Mahirap din magtrabaho palagi. Sana lagi ka lang din talaga mag-ingat. Yun lang sana, Luis. Opo. Mag-iingat na po ako palagi para para maiwasan ko na yung mga maiwasan ko na yung madalas na pagkasira ng gamit natin. Pasensya na. Alam mo, Luis, ang mga gamit ay madaling palitan kapag ka nasisira. Pero sana you take the initiative din, na paano ba natin ito papalitan? Sige, sabihin mo sa akin kung magkano. Pero bukod dyan sa pagko-compute ng gagastusin ninyo sa mga nasisirang gamit. Kumusta ba ang relationship ninyo? Ikaw, Luis, kasi sabi ni Wilson, okay naman, mahal ko naman po si Luis. Ayan, pero sabi ko nga kanina, ba't hindi mo mapalampas yung maliliit na bagay na ito? Ikaw ba, Luis, ay nagagampanan mo ang pagiging isang mabuting live-in partner sa tingin mo? Dahil sabi mo nga, lagi ka nagmamadali, lagi kang busy. Baka ito lang rin yung paraan ni Wilson para sabihin na, uy, nandito ako. Baka gusto mo naman akong bigyan ng atensyon. Ano kaya, Luis? Nagkukulang ka ba doon sa parting yon? Hindi naman po, Kuya Poy. Kasi alam ko naman po yung ginagawa ko as living partner. And alam niya naman po yun na mahal ko po siya. Mm-hmm. And po, hindi naman po kami nag-aaway sa mga ganong bagay. Yung madalas na pinagtatalo na lang namin is yun nga yung pagka-clumsy ko. So, sa part dun sa pagmamahal or pag-aalaga sa kanya, nagagampanan ko naman po. Okay, Wilson, tama ba yung sinabi ni Luis? Opo, tama naman po yan. Kailan ang day off mo, Wilson? Tuwing lang. Ha? Hindi lang po. Kailan ang... Friday to Sunday po. Friday to Sunday. Ang haba, Oo, ang haba ng day off, Luis, ikaw, kailan naman ang day off mo? Depende po, Kuya Poy. Hindi po kasi pare-parehas na araw yung day off ko. Minsan po natutuon sa weekend, minsan naman po weekdays. Okay, ganito na lang. Mas maganda, kapag ka nagkasabay yung day off ninyong dalawa, ayusin nyo yung bahay nyo, ha? Ganun lang. Ayusin nyo yung bahay nyo.
yung tinitigilan ninyo doon sa paraan na hindi nga mababasag yung mga babasagin dyan, o kaya i-adjust nyo rin yung mga gamit-gamit, diba? Para hindi nasisira. Kung saan lagi nakakasira itong si Luis, iiwas mo na ron yung mga lagi nauupuan, lagi. Tanggalan mo ng upuan. Labas nyo na lang muna yung upuan. Pwede ba yan, Wilson? Nonood kayo ng TV nakatayo. Gusto mo yon? Ha? Hindi po. Hindi po. Ikaw naman kasi, Luis naman. Pag uupo ka, tignan mo kung may mauupuan ka kahit bahay nyo pa naman niya. Oo, nandun, pambihira. O yung salamin, ingatan, mabasag yung salamin. Kung hindi, naku. Oo, baka matusok-tusok pa kayo dyan, ha? Yung mga bubog. Ayan, pero, sige, sa likod nito, yun nga, kailangan nyo mag-adjust. Ang importante ay hindi naman nasisira ang inyong relationship pa sa ngayon. Pero kapag ka nagpatuloy ito, Luis, kailangan mo naman din talaga na mag-ingat na sa mga susunod. Hindi lang dyan sa bahay ninyo, kahit sa trabaho. Sa trabaho, ganyan ka rin ba? Hindi po. Oh, yun naman pala eh. Oh, kapag ka nilagyan mo pala ng konting effort, lalo na sa pag-iingat, hindi ka naman ganung clumsy ang dating. Okay? O, kaya pagka sa bahay, bagaman na baluarte mo yan, lalo mong pag-ingatan ang mga pinundar mo dyan. Ganoon. At pinundar lalong-lalo na ni Wilson. And you offer pa rin. Kahit na tayo ay in a relationship na alam natin may nasira tayo, ay pagagawa ko na lang. Kahit na wala kang kahit na wala kang kapasidad pa magbayad. O kapag ka nalaman mo na, naku, hindi ko kaya ng full amount. O halimbawa yung remote control, pwede ba hati tayo? O, ganun naman, makipaghagil ka naman. Alam ko na, wag natin dadaanin lahat na, mahal mo naman ako, ikaw na bahala dyan. O, di ba yun ang isa sa ayaw mo mangyari, Wilson? Mahal kita, pero you take some responsibility also. Okay? Yakapin mo yung responsibilidad. Ikaw nakasira, mag-offer ka naman. O kung kaya mong buo, salamat. Kung hindi, di hati tayo. At least medyo nakagaan-gaan doon sa nagpundar. Ganoon yon, ha? Luis and Wilson? Opo, Kuya Poy. Huwag nyo nang palakihin yung ganyang klase ng mga away at sana nga ay mangibabaw pa rin ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa loob ng inyong mumunting tahanan. Okay, maraming salamat Luis and Wilson ng Bulacan. Ayan, at ang heart decision nyo ay ano? Half and half. Tama? Agree, Luis? Half and half. Opo. Half and half, ibig sabihin yan, maghati-hati na nga rin muna doon sa sa mga gagastusin. Kaya naman, Luis? Kaya? Opo, Kuya Poy. Salamat po. Kayang-kaya yan. Kaya nga tayo nagtatrabaho para kumita ng pera eh. Kapag may kailangang gastusin sa loob ng tahanan natin, bago tayo magpadala doon sa tahanan ng iba, kahit mga kapamilya natin, siguraduhin mo naman na yung responsibilidad mo with your partner ay napapanagutan din. Okay? Huwag natin dalihin sa, love mo naman ako, ikaw na bahala dyan.